mga ulat ngayong gabi. Ang mga Pinoy sa gitna ng krisis sa Libya. Nag-uumpisa kaming kumain, alas 9. Wala nang tanghalian. Kailangan mag-save ka ng mga 2 o 3 piraso nito para may tanghalian ka. Nagsipagsampa sila sa truck at nakatutok sa amin ang Kalashnikov. Hindi mo mabilang, pinaupukan, pinahilera kaming sa buhanginan, nagsisigawan kami, Philippine. At ang mga political prisoners sa bansa. Naaawa at naiiyak din ako kasi syempre sa tagal ba naman ang panahon niya na nakakulong hanggang ngayon nandyan pa rin yung ibang mga kasama niya, lumaya na. Ba't siya hindi pa? Sabi nila 3 beses daw ako nawala ng malay. Doon ako naano sa plastic cellophane. Kung totoo ang desisyon ng korte sa amin, di matanggapin ko kahit wala akong kasalanan. Tutukan na mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Tinatayang nasa halos 30,000 overseas Filipino workers ang naiipit dahil sa kaguluhan sa Libya. Gayunman tila hindi raw napagandaan ng pamahalaan ang nangyayaring krisis. Sapat nga ba ang ginagawa ng pamahalaan para mailikas ang mga Pinoy sa Libya? Hindi namin pwedeng tumagawa naman lang dito eh. Tama. Hindi naman siguro sa news ang sitwasyon namin. Kung gusto lang namin iparating talaga dyan sa DMP sa Manila, bigyan nila kami ng konfirmasyon kung talaga bang mapapatak nila yung barko dito. Kung hindi, bigyan nila kami ng discount plan. Nakatuon ang atensyon ng mundo sa nagaganap na tensyon sa Libya. Ang mapababa sa pwestong 4 na dekada ng lider na si Muammar Gaddafi ang ugat ng kaguluhang ito. Upang maiwasang madamay sa kaguluhan, sinimulan ang mass repatriation ng mga banyagang nakatira sa Libya. Kabilang na ang may 30,000 overseas Filipino workers o OFW. Sa mga nagdaang araw, walang patid ang pagdagsa ng mga taong nag-aabang sa Ninoy Aquino International Airport. Marami sa kanila ang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga mahal sa buhay na naipit sa kaguluhan sa Libya. Habang ang iba, nagbabaka sakali at umaasa lamang. Nung Biyernes, nadatna namin ang pagdating na mahigit 160 OFWs. Lagi nagbarilan tayo. Nahihirap sa gutom. Pagod na sa yung pag-travel namin doon. Pagod puyat. Kakunti lang nakuha akong gamit. Kasi takbuhan kami. Basta makalikas lang kami. Galing sa Benghazi ang mga OFW na ito, pawang mga trabahador sa ginagawang international airport doon. Isa sa pinakamagulong lugar ang Benghazi. Dito kasi nagsimula mga kilos protesta sa Libya, kaya gano'n na lang ang kagustuhan nila makauwi. Isa sa nakapukaw ng aming pansin, ang karpinterong si Mang Rolando. Hawak nito ang isang pirasong tinapay nang lumapit sa amin. Nag-uumpisa kaming kumain, alas 9. Wala nang tanghalian. Kailangan mag-save ka ng mga 2 o 3 piraso nito para may tanghalian ka. Unang beses daw niya mag-abroad, ngunit sa kasamang palad, inabot siya ng kaguluhan sa Libya. Si Mamo. Kumusta? 5 araw yon na hindi na ako mapakali. Nag-iisip ako ng paraan para siya makontak. Yung sa TV, lahat pinagsasalit-salitan ko kung nasaan yung balita. Nung tumawag ako sa mga number na naka sa TV, wala naman ako makontak. Parang nakahang, hindi kasi nagre-ring. Bukod sa pamasaheng ibinigay ng employer, umuwing walang pera si Mang Rolando. Kaya ang planong ipagawa ang bahay at mapag-aral ang mga anak mukhang hindi muna matutupad. Sobra yung nanlulumo ako kasi yung mga pangarap, yung lahat ng para sa pamilya, sa
yung hindi natupad. Pero at least hindi naman nadamay sa kaguluhan. Maswerte na kung tutuusin si Mang Rolando dahil nakabalik na siya sa Pilipinas. Marami pa kasing naiwan sa Libya at naipit sa kaguluhan doon. Gaya na lamang ng grupo ni Rizaldi Santos, mga engineering specialist sa Brega El Marsa, 200 kilometrong layo mula Benghazi. Naiwan sila at naunang lumikas ang ibang empleyado ng kumpanya nung Huwebes ng gabi. Nakausap ko siya sa telepono. So paano daw yung evacuation nyo, yung repatriation, paano kayo ililikas dyan? Actually, kanina umaga, kausap namin si Yusek Ed Malaya. Sabi niya, kapit daw kami ng ferry dito. Pero kausap namin yung mga taga-embassy dito, wala silang idea about that. Kahapon binisita namin ang kapatid ni Rizaldi sa Caloocan. Hindi rin daw agad nakapag-responde ang embahada, kaya umabot ng 5 araw ang pagkakaipit sa gulo ng grupo nila Saldi. From here, papunta ng border. Then from border, kukunin kami ng bus, nagawin kami sa Cairo. 10 hours daw yun. Inuna muna po natin yung nasa Benghazi, saka sa Tripoli. Eventually po, na-reach natin yung mga nasa Misrata at saka Brega. Ayon sa DFA, may 4 na repatriation route kung saan pwedeng mag-exit ang mga Pinoy mula Libya. Karamihan may embahadang Pilipinas. Kung nagtatrabaho sa capital city ng Tripoli at katabing lugar, 5 oras patungong border ng Tunisia. Ang iba naman ay sumasakay ng ferry patungo Malta. Para sa mga OFW naman sa Benghazi, 5 oras din ang tatahakin bago makarating ng border ng Egypt. Habang ang ilang OFW sa isla ng Crete naman sa Greece ang exit. Pero may ilan sa ating kababayan na pahamak habang tumatawid sa border. Nakatutok sa amin ang Kalashnikov. Pinaupukan, pinahilera kaming sa buhanginan. Nagsisigawan kami, Philippine. A 24 ng Pebrero nang bumiyahe mula Brega El Marsa ang grupo ni na Simeon Caspe patungong Ras Lanuf Port. 2 oras ang layo mula sa Tripoli, kung saan sila sasakay ng bapor palabas ng Libya. Umalis kami ng kampo with a container van. Ang tao ay nasa loob ng container van na mixed nationalities kasi wala na yung mga sasakyan namin dahil pinagkukuha nila. Pero nang makarating sila sa isang checkpoint, biglang pinatigil ang kanilang sinasakyang container van. Narinig namin ang pagtatalo ng driver, Libyan driver, at yung mga army checkpoint. Then suddenly, sunod-sunod na putok towards our container. Nasyak ata yung driver, pinatakbo niya pa, then mas lalo nag-intense yung putukan, di mo na alam. Ang ginawa namin sa loob, talagang dumapa kami nahiga sa container. 2 sa kasamahan niyang Pinoy ang natamaan sa pamamaril. Tinutukan din umano sila ng mga armadong lalaki. Pinasok kami sa loob, pinakakampo nila. May sumampang 3-4 na mga sundalo, di mo alam kung pro o antay. Nagsipagsampa sila sa truck at nakatutok sa amin ang Kalashnikov. Di mo mabilang, pinaupukan, pinahilera kaming sa buhanginan. Nagsisigawan kami, Philippine. Even the other country say also Philippine. Nang malamang mga Pilipino sila Simeon, saka lamang sila nakaalis sa kampo. Nung Sabado, nakabalik ng bansa si Simeon, naiwan naman ang 2 Pilipinong nadaplisan sa putukan. Dahil na rin sa kawalan umano ng plantsadong repatriation plan ng gobyerno noong mga unang araw na kaguluhan, nagdesisyon si Judith, isang inhenyero, na lumikas sa Libya kasamang ibang Chinese nationals. Yung isang local Libyan doon, nagsabi sa amin na si Gaddafi daw magpapadala daw ng 2 tropa para daw bombahin din ang Tobruk para simulan. Pero bago noon, pinuntahan na rin nila yung project site namin, pinagnakawan nila at sinunog din yung mismong opisina.
Dahil putol ang komunikasyon, hindi na niya nagawang tawagan ng Philippine Embassy sa Tripoli. Nagpa siya si Judith na makipagsapalaran sa pagtawid ng border. Pagka-cross namin ng border, doon pa lang ako na-contact ng taga-Philippine Embassy na ang sabi niya, paano ka naka-cross ng border? Kailangan mo ng travel document? Sabi ko, ang nagbigay sa akin ng travel document, yung Chinese Embassy. Sa kasalukuyan, sa loob ng halos 2 linggo repatriation, mahigit 10,000 ang bilang ng mga Pinoy na nailikas. Pero nasa 4,000 pa lamang sa kanila ang nakauwi na sa Pilipinas. Target ng pamahalaan na mailikas pabalik ng Pilipinas ang mga OFWs bago matapos ang linggong ito. Ayon kay Fe Nicodemus, chairperson ng kapisanan ng mga kamag-anak na migranteng manggagawang Pilipino, may kabagalan ng ginagawang repatriation ng pamahalaan. Kaya pag may mga ganito na pangyayari, yung ibang mga OFW na pamilya, kinakabahan eh. Baka katulad na naman ito nung dati, yung ganong klase. Kasi di ba may mga alert level 1, 2, 3. Minsan hinihintay pa nung gobyerno natin na mag-alert level 2 or 3 para talagang umaksyon ka agad-agad. So dapat yun before pa lang na nakikita mo ng, o kaya wala pang tensyon, dapat meron ka ng mga meron ka ng mga plano. Lahat po ng ating embassy at consulate general ay may kanya-kanyang contingency plans. Hindi lang po Pilipinas ang medyo nagulat sa bilis ng pagkakaroon ng political destabilization doon. Itinanggi rin ng DFA na kulang ang pondo para sa repatriation. Wala pong problema sa pondo. At may pera dito sa DFA, may pera sa OWA. Sa ilalim ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, dapat ay maglaan ng repatriation fund ang gobyerno sa panahon ng kaguluhan at gera kung saan kailangang ilikas sa mga OFW pabalik ng Pilipinas. 125 billion pesos ang repatriation fund para sa Libya. Bukod pa rito ang pondong galing naman sa DFA Assistance sa National Fund na aabot sa 138 million pesos. Kumukuha rin ng pondo mula sa 13 bilyong pisong OWA Trust Fund. Giit naman ng Center for Migrant Advocacy, huwag naman sanang iatang ng gobyerno sa OWA Trust Fund ang malaking bahagi ng gastusin ng repatriation. Palaging pagka may emergency ang gobyerno, lalo na sa OFWs, ay we all look to the OWA funds. At ang OWA kasi ay hindi naman yan pondong galing sa gobyerno. Contribution yan ng mga OFWs. At sana hindi siya uubusin at magiging conveniente para sa gobyerno na kuha na lang tayo sa OWA. Maubos ang pera ng OWA is not our worry, but our worry is to bring these people, our Filipino workers, home. Sa mga pangyaring ito, tila dapat ay may sapat na koordinasyon na raw ang ating pamahalaan ayon kay Professor Henelito Sevilla Jr., eksperto sa politika sa Middle East. Dapat mayroon na silang close coordination at saka with the Department of Foreign Affairs at saka yung sa iba't ibang sangay na gobyerno na kung saan involved sila sa paglikas ng mga OFW natin in times na magkaroon ng problema ganito. Mandami-dami din ang lessons learned. Dahil kung na-predict na magkakaroon ng ganitong political destabilization ng mas maaga-aga, di sana nakapag-respond tayo ng mas mabilis. Pangalawa po, medyo naging obvious, kailangan po natin ng mga heavy transport aircraft. Dahil hindi lang po yan useful dito sa ating bansa, useful din po yan sa pag-i-evacuate ng ating mga kababayan. Matagal nang napatunayang ang bilyong pisong remittance na ipinapasok ng mga OFW sa bansa, isa sa sumasagip sa ekonomiya ng Pilipinas. At sa panahong sila naman ang nagigipit at nasa gitna ng kaguluhan, dapat maipakita ng pamahalaan ang mas mabilis na aksyon at sila naman ang pagsilbihan at protektahan. Ako si Jiga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Sabi nila 3 beses ako nawala ng malay. Doon ako sa plastic cellophane. Kung totoo ang desisyon ng korte sa amin, di
tatanggapin ko kahit wala akong kasalanan. Political prisoner, mga taong hinuli at kinulong dahil sa kasong rebelyon, sedisyon at pakikibaka laban sa gobyerno. Matapos ang ilang taong pagdurusa sa loob ng bilangguan, makamit na kaya nila ang inaasam na kalayaan? Sabado ng umaga, abala si Glenda para sa espesyal na araw na ito. Kasama ang bunso sa 3 anak, nakatakda nilang bisitahin ang isang taong matagal na nawalay sa kanila. Dito sa maximum security ng New Bilibid Prisons, nakapiit si Juanito, ang kanilang padre de pamilya. 21 taon nang nagdurusa sa bilangguan si Juanito. Sa haba ng panahon, siya na ngayon ang itinuturing na pinakamatagal na nakakulong na political prisoner. Ang tawag sa mga hinuli at ikinulong dahil sa kasong rebelyon, sedisyon at pakikibaka laban sa gobyerno. Naaawa at naiiyak din ako kasi syempre sa tagal ba naman ng panahon niya na nakakulong hanggang ngayon nandyan pa rin yung ibang mga kasama niya, lumaya na. Mas bakit siya hindi pa? Dating leader ng grupo ng mga minero sa Davao na nakikipaglaban sa kanilang karapatan si Juanito. Sa edad na 25 noong 1989, tinorture at pinilit umano siyang paaminin sa pagpatay sa isang US military officer na nakabase noon sa bansa na tumutulong sa counterinsurgency campaign ng pamahalaan. Sabi nila 3 beses daw ako nawala ng malay. Sumigaw ako. Sabi ko, pati si Rachel, kaya kong aminin. Sinabi ko talaga. Yan. Hindi ko alam yun. Pinagbintangan siyang miyembro ng New People's Army at nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Mahigit 20 taon, ginugol ko dito sa loob ng kulungan. Samot-saring mga problema na naranasan. Nagkaroon ako ng stroke. Namatay na yung tatay ko, namatay yung kapatid ko. Last namatay yung kapatid ko, yung November lang yata nakaraan. Yan. Hindi ko na sila nakita. Mahigit 300 political prisoners pa ang nakapiit sa iba't ibang detention center sa bansa ayon sa Commission on Human Rights. Sa mga nakalipas na administrasyon, tumaas ang bilang ng mga hinuli at ikinulong dahil sa kanilang politikal na adhikain at paniniwala. Sa tala ng CHR mula 27 sa Administrasyong Estrada, umakyat ito sa halos 300 kaso sa Administrasyong Arroyo. Sa unang 4 na buwan naman ng Administrasyon ni Pinoy, may 27 ang naitala. Dagdag sa bilang ng mga kasong ito ang masaklap na sinapit ng pamilya ni Selman. Bukod sa kanya, nakakulong din ang kanyang 66 na taong gulang na ama at 65 taong gulang na ina. 6 na taon nang nakapiit dito sa Bilibid ang mag-ama. Miyembro sila ng grupo ng mangingisdang ipinaglalaban ang lupang pinagkukunan nila ng kabuhayan. Pero gaya ni Juanito, nakulong sila dahil sa bintang na pagpatay sa tauhan ng isang politiko sa kanilang lugar. Gusto nila kaming puhagin para makuha nila ang lupa na tinirahan namin. Hindi man pwede nila makuha, nandyan kami lahat kasi kami ang kalaban sa kaso. Ayon sa grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto, karaniwan na ang pagsasangkot sa mga kasong kriminal sa mga gaya ni Selman. Yung mga kritiko na mga human rights workers, plus yun ang lumalaban sa gobyernong kinikilala ng mga NPA, yun, isang charges. Common criminal na ang ipinail sa kanila. Murder, prostrated murder, multiple murder, arson, robbery in band, at kung ano-ano pa. Dito sa koreksyonal sa Mandaluyong, nakilala ko naman ang ina ni Selman na si Aling Moreta. Bakas na ang kahinaan sa kanyang katawan, pero lalo pang pinapahirap ng katotohanang tila malabo pa ang inaasam na kalayaan. Ano yung pinagdaanan ninyo bilang isang nanay, tapos may edad na rin po kayo nung kayo po ay kinulong? Siyempre, ginaagwanta lang.
Kaya, siyempre sige ka lang pangalaya kayo, anong gidman? May kahilwayan gidman? Ang nang nahakwan sa akong kabataan nang magtawag na kami sa cellphone, ngagahinibi. Kung relax lang. Kaya ko budlay na bala nga, ari ko di sa bilangguan. Kasi abutan pa sa sakit. Sa kanyang katandaan, malaking katanungan kung kaya nga ba niyang gawin ang krimeng ibinibintang sa kanya. May pinatay daw po kayo. Pinatay niyo po ba? Wala kami kakita. Wala kami kakita sa itong patay. Ang gusto naman nga inang makalaya kami. Kami sa akong kabataan, mag-isa kami. Giit pa ng Zelda, marapat lang daw na muling buksan at pag-aralan ang kaso ng mga political prisoner na nagdurusa sa loob ng selda. May magagawa ang gobyerno sa pagpapalaya. May example na yan. Yung Department of Justice, ipag-utos lang niya sa mga korte na i-drop yung kaso. Katulad ng Morong 43. Diba? Magawa nila yun. Kasi i-review lang nila yung mga kaso na yun at makita yun, nagawa-gawa. At kami nagkakatiyak na gawa-gawa yung kaso. Yun naman sa mga nahuli sa encounter, na totoo namang mayroong mga nahuli. Dahil sila yung lumalaban sa gobyerno, may magagawa pa rin ang gobyerno. Katulad ng mga magdalo. Diba? Sa ilalim ng Administrasyong Aquino, sunod-sunod ang ginawang pansamantalang pagpapalaya sa mga tinaguriang political prisoner. Patunay lamang daw ang mga kasong ito na seryoso ang pamahalaan sa planong matulungan ng mga political detainee, lalo na ang mga nakulong ng walang kasalanan. Kung gusto ni Noy Noy na magkakatulungan, may tunay na reconciliation at pagbabago, umpisahan niya sa political prisoners. Yung mga kaanak ng political prisoners, yung mga pamilya na yon, maniniwala yon. Parang kwan kami, social investigation, no? We're still gathering the data. Then the next time, thing that we can do, ika nga namin, establish yung network from the investigation, sa prosecution, magkakaroon ng criteria, magkakaroon ng pamantayan para malaman natin ano ang good behavior nila at pwede na bang i-rekomenda para sila makalaya. Habang nakalutang pa sa hangin ang mga plano ng pamahalaan, tila matatagalan pa sa pagbibilang ng mga araw ang mga gaya ni Juanito at pamilya ni Selman sa loob ng bilangguan. Hanggat buhay pa ako, hindi na wala yung pag-asa ko ganun. Kasi sinabi ko naman na wala akong ibang layunin kung ako yung makalaya. Kinabukasan ng anak ko. At saka, kung mayroon nakatulong kapayapaan. Siguro, pag hindi siya maawa sa amin, kung totoo ang desisyon ng korte sa amin, siguro tatanggapin ko kahit wala akong kasalanan. Sa demokratikong bansa gaya ng Pilipinas, may kalayaan ang sino man na magpahayag ng paniniwala at adhikaing ipinaglalaban. May hangganan man ang karapatang ito, hindi pa rin ito sapat na dahilan para mas madiin sa iba't ibang kaso ang mga taong nagnanais lamang ng pagbabago. Kailangang dumaan pa rin sila sa isang patas at malinis na paglilitis upang makamit ang hinihinging katarungan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.